Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay waiting. Ang salita nating pinagninilayan ngayon na paghihintay sa kultura ng kasalukuyan na sanay sa instant, tulad ng instant noodles, instant communication, instant gratification. Ang paghihintay ay tila isang bagay na ayaw nating maranasan. Para sa maraming tao, ito isang sayang na oras, isang abala, isang kabiguan. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ni Jesus na ang paghihintay ay hindi lang basta paghintay. Ito ay isang espiritual na disposisyon, isang panloob na kilos ng pananampalataya at pagmamahal. Ang larawan ng Ebanghelyo ay malinaw. Mga aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Hindi nila alam kung anong oras siya darating. Madaling araw ba o hating gabi o bukang liwayway. Pero isang bagay ang sigurado. Dapat silang maghintay ng gising, handa at may apoy sa kanilang mga ilawan. Ang paghihintay ay hindi pagiging tamad o pagkakimit balikat. No? Sa halip, ito'y isang matatag na paninindigan ng puso na patuloy na nagtitiwala, patuloy na naglilingkod, at patuloy na nagmamahal kahit wala pang dumarating. Ang paghihintay ay hindi madali. Sa maraming aspeto ng buhay, tayo naghihintay. Naghihintay ng kasagutan sa mga panalangin, naghihintay ng pagbabago, naghihintay ng kapatawaran, naghihintay ng direksyon. Sa gitna ng kalituhan, may naghihintay ng taong mahal nila. May naghihintay ng katarungan. May naghihintay ng kagalingan. Ngunit sa ating Ebanghelyo, ang paghihintay ay sinasabing pinagpala. Mapapalad ang mga aliping madarat ng gising at handa sa pagdating ng kanilang Panginoon. Ito ang kabalintunaan ng pananampalataya. Sa mata ng mundo, ang paghihintay ay pagkatalo. Ngunit sa mata ng Diyos, ang paghihintay ay tanda ng katapatan. Ang tao na marunong maghintay ay taong may tiwala. Ang taong hindi nagmamadali ay ang taong alam kung sino ang kanyang hinihintay. Ang taong gising habang lahat ay natutulog ay ang taong may pag-ibig sa kanyang puso. Sa ating karanasan bilang tao, ang paghihintay ay isa ring lugar kung saan nasusubok ang ating kalooban. Kapag tayo naghihintay, natututo tayong maging mapagpakumbaba at mapagpasensya. Natututo tayong hindi kontrolin ang lahat. Natututo tayong tumingin sa malayo at umasa kahit hindi natin alam kung kailan darating yung hinihintay natin. At sa diwa ng ating Ebanghelyo, hindi lang mahalaga ang kung anong hinihintay natin, kundi kung paano tayo naghihintay. Si Jesus ay bumalik sa Ama, ngunit nag-iwan ng pangako. Siya'y muling darating. Hindi niya sinabi kung kailan, ngunit sinabi niyang tayo ay magbantay. Kaya ang paghihintay ay hindi kawalang kibo, kundi aktibong pamumuhay. Hindi ito passive, kundi mapagmasid. Hindi ito kawalang pakialam, kundi matiyagang pag-aalaga sa mga ipinagkatiwala sa atin habang wala pa siya. Yung paghihintay ay isang paanyaya sa pagiging tapat kahit sa maliliit na bagay. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon Hesukristo, hinihintay din natin ang mga sagot sa ating mga personal na panalangin. Ngunit huwag nating sayangin ang biyaya ng ngayon. Baka ang inaakala nating katahimikan ng langit
ay pagsasanay pala sa ating puso para mas lumalim yung ating pag-ibig. Ang panahon ng paghihintay ay panahon din ng paghubog natin sa katahimikan, sa pagod, sa kakulangan ng kasagutan. Unti-unting hinuhulma ng Diyos ang ating pananampalataya. Tingnan natin yung ating sariling buhay. Paano tayo naghihintay? Naghihintay ba tayong may pagkamuhi, pagkayamot, o kawalang pag-asa? O naghihintay tayong may pananalig, may pag-asa at pananabik sa kalooban ng Diyos? Ang tunay na paghihintay ay may pananabik sa puso. Hindi lang dahil gusto natin ang biyaya, kundi dahil mahal natin yung nagbibigay ng biyaya. Ang Panginoon ay darating. Hindi natin alam kung kailan, pero ang tiyak, siya ay matapat. At ang paghihintay ay hindi kailanman kawalan kapag ang hinihintay mo ay ang Diyos na kailan may hindi nagpapabaya sa atin. Magandang suriin ang sarili. Paano tayo o paano natin pinahahalagahan ang panahon ng paghihintay sa buhay natin? Nakikita ba natin ito bilang pahirap o bilang pagkakataon na mapalalim ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maghintay, hindi lang sa mga bagay na hinihiling namin, kundi sa iyo mismo na siyang kaganapan ng lahat ng aming inaasam. Palambutin mo ang aming puso upang maghintay ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Huwag mong hayaang makatulog ang aming espiritu sa gitna ng paghihintay, kundi panatilihin mo kaming gising at handa upang sa pagdating mo, matagpuan mo kaming tapat at nag-aapoy ang aming puso para sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.